mga pagkakataon na ang mensahe mo ay tama at mabuti pero bakit iba ang dating nito sa iyong kausap? Because how you say it matters. Naranasan mo na bang mag-present ng isang ideya pagkatapos hindi ito nagustuhan ng mga mag-a-approve ng iyong proposal? Pero noong ang mag-suggest ng parehong idea ay ibang tao, nagustuhan na ito ng boss mo. Tandaan mo, how you say it matters. Hindi lamang ang sinasabi natin ang mahalaga, kundi ang paraan ng pagpapahayag natin ay lubhang nakaaapekto sa maayos at epektibong komunikasyon. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. How should we communicate so that our message is received and understood as we intended it to be? Narito ang tip number 1. Remember that communication is more than words. Alam mo ba na ang kahulugan ng ating mensahe ay binubuo ng 7% na salita, 38% sa tono ng pagsasalita at 55% ay non-verbals na ating ginagamit. Kasama dito ang facial expression, gestures, maging ang iyong posture. Kahit pa sabihin mo nang ikaw ay confident at prepared, kung hukot naman ang iyong posture, pinagpapawisan at ang lakas-lakas ng panginginig sa iyong boses, what you are communicating is actually the opposite of what you are saying. Dahil ang epektibong komunikasyon ay di lamang tungkol sa salitang iyong ginagamit o sinasabi. Dapat mag-match sa iyong salita ang tono at pamamaraan ng iyong pananalita. Remember that communication is more than words. Tip number 2, restate, rephrase, and resend if others don't get you the first time. Huwag mong ipagpilitan na sinabi mo ang isang bagay kung karamihan naman ay di naintindihan ang iyong mensahe. Ibig lamang nitong sabihin ay hindi naging malinaw o effective ang iyong pakikipag-communicate sa kanila. I have experienced this on a number of occasions. Mayroon akong binili ng paulit-ulit pagkatapos ay hindi pa rin ito nagawa. Nakaka-frustrate pero sa halip na magalit, kailangan kong umisip ng iba pang paraan para ang mensahe ay maintindihan at hindi makalimutan. Sometimes, repeating your message is not enough. You need to rephrase and repackage it sa paraan na kumukonekta ka sa iyong kausap. And tip number 3, tailor fit your message for your intended audience. Kung gusto mong maging mahusay na communicator, hindi pwedeng one message fits all ang iyong style. May mga panahong kailangan mong i-adjust ang iyong paraan ng pananalita, maging ang iyong mensahe para maunawaan ka ng iyong kausap. Different audiences have different interests and needs. Maglaan ka ng panahon para alamin ito and tweak your message to hook their interest. Maaari kang magbasa ng maraming libro at dumalo sa iba't ibang training para mapaghusay panglubos ang iyong communication skills. But I always go back to the example of the greatest communicator of all, God Himself. Ginamit niya ang lahat ng kaparaanan, the spoken word, the printed word, His creation, and different spokesmen and women to communicate His love for you and me. He said it, He showed it, He lived it. Maganda ang paalala sa 1 John chapter 3 verse 18. Let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. Hindi lamang ang mensahe mo ang mahalaga. Nakaapekto sa epektibong komunikasyon diyan sa inyong opisina ang paraan ng iyong pagpapahayag. How you say it matters. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips. Be a blessing in the workplace today. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. LDXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conecta, gobyerno,
privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. Good morning sa ato ang mga tagapakinig diyan sa Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta at ngayon po ay araw ng Tuesday, January 13, 2026. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Suling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No, malipay. At alam mo yung maulapay, Sar? Maulapay? Diba Ano yan? sa Bisaya, ang malipay, masaya. Oo, sa Tausug, ang maulapay, no, yung may kwan ka, may sinisipon. Oo, so Kala ko cloudy, so maulap. Maulapay. Tagalog naman yun. Nakikinig yung, tapos nakikinig yung, gawa-gawa ka ng kwan, no? Cover mga Tagalog na nakikinig sila. Hindi, malamig, no? Malamig talaga. Ang morning. Talaga. Oo, siguro. Oo nga, kanina naalala ko, pinatay ko yung electric fan. Hindi, siguro sa katulad mo na emotion lang ang nakakaramdam ng lamig, hindi mo ramdam yung feeling namin ngayon na may rhinitis. Pero ayan, thankful, no? Parang may nag-burp. Oo. Tiyan ba? Ayan, good morning, sir, no? At siyempre, good morning sa ating mga kabarangay sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, no? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan, no? Kasanyangan, isa, pakatantan, lahat. Siyempre, salamat pagi sa shoreline ng Sabah, Malaysia, no? Malapit na talaga ako makabalik at makapunta ng Malaysia. Wow, anong gagawin mo doon? Wala, sinasabi ko lang talaga na malapit na ako magpunta. Pero hindi ko pa alam kailan yun. Oo. Anong gagawin ko doon? Siyempre, oo. Same lang. Ganito pa rin. Isama mo naman kami. Magpaprograma. Mag-ipon ka. No? Mag-save ka. Huwag ka lang puro pansit. Pansit to. Oo. Hindi, ayun. Yun yung plano ko. Goal ko this year, Sar. Na kung meron akong gustong puntahan international. Malaysia. Magba-backdoor ka. Pwede kang dumaan dyan sa yung sinasabi mong pag sinabi mong term na backdoor, ano yan? Ibig sabihin illegal. Para kung mag-ano ka, ano ba yan? Magtatrabaho ka at dyan ka dadaan. Hindi kasi sa akin, ang take ko kasi hindi ko alam kung meron, pwede ba dyan dumaan kung gusto mo lang din bumisita ng Malaysia? Ang take ko kasi na backdoor, ibig sabihin sa likod ako dadaan. Ibig sabihin dito ba sa through Zamboanga, pwede mas malapit. Actually. Mas malapit nga. May immigration man din diyan. So pwede ka rin pwede. Parang yun nga, nagamit lang ba yung term na ako kasi pag ginamit in general backdoor, ibig sabihin pwede kang dumaan. Pero pwede pala diyan dumaan. Pwede ka magbarko. Simulan mo na ngayon. Oo, pwede ka magbarko. Last time nga pumasok ako doon, nagatid lang ako may hinatid ako sa uncle ko papunta siya ng Malaysia. Sabi ng immigration sa akin, magpa-check ka muna dito. Sabi ko siya, wala pa akong passport. Sabi niya, okay. Wala lang. Naisip ko lang, naalala ko lang yung kwentong yun. Ang saya talaga. Totoo ba yan? Oo. Tignan mo yung tsura ko, nanginginig nga. So, immigration yung kaharap mo, tapos bedala ka. Sana makapunta tayo dyan. Hindi, ako pupunta talaga ako. This year. Bahala na ako sa sarili ko. Bahala na ako sa sarili ko, bahala ka. Pero good morning po, no? Good morning sa lahat at na nakikinig, no? This is our second day. Pangalawang araw na natin, no? Para sa week na ito. After na mahaba-habang rest. Para sa week na to. Yes. Ayan. At good morning kay Ma'am Liliana Hunt. Ayan.
At nagparamdam na si Ma'am Liliana kasi matagal din tayo nga nawala. Buenos dias, ¿qué tal a todos de Zamboanga y gracias con el DXAS? También el Radio Taleba, el Buen Noticia de Jesucristo. Ayan. Hello po Ma'am Liliana at sa lahat ng mga kamag-anak ni Ma'am Liliana dito sa Zamboanga. ¿Qué tal ustedes? Good morning po sa inyong lahat. Happy listening. Ayan. Siyempre, samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At pwede kayong sumali mga kabarangay, no? Open po para sa ating text messages at ang inyong mga comment, no? Ay pwede po kayong mag-text sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook 1116 DXAS Your Community Radio. Ayan, paalala po natin sa ating mga estudyante, sa mga empleyado, mga manggagawa, driver, mag-ingat po tayo sa daan. Kanina po, meron pong disgrasya East dito Coast. sa may San Bernardino Bridge. Oo. Oo, ingat po tayo. Huwag magmamadali. Pati nung mamang kumpiyansa kay Nuay tanto ken tamantray o tapas sa mangkore kayo dito. Ay, at saka alam mo sir, no, shoutout ko pala dyan sa amin sa West Coast. Masaya lang, nakakatuwa, no? Bakit? Hindi, ang luwag talaga ng traffic ngayon sa tingnan mo na. Balita tayo mamaya dyan kasi naging masaya din ang ating mayor. Oo. Na-try mo dumaan? Araw-araw ko dinadaanan yan, di ba? Hindi, I mean, yung yung implemented na yung Oo. Ngayon, di ba? Since last week pa Oo, so na-try nung mo. Friday. So dito ka dadaan sa trade. Sa lalabas seaside. ka ng trade. Sa seaside ka dadaan. Mas okay ba? Okay Mamaya siya. pag-usapan natin. Alam mo sir, noon isa sa na-realize ko, tama talaga yung decision din ng ating mayor, no? Kasi ang luwag ng daan, no? Laki talaga, no? So Dire-diretso. dire-diretso. Kung gusto mong lumiko, pwede man. Pero dire-diretso ang pagliko mo. Ano minimin mo? Kasi Wala kang choice, magra-right turn ka talaga. Kasi dati, di ba, pag dyan nga talaga kami papunta dahil syempre nagbe-beach tayo, may mga baptism activity. Kasi paabahada, Alicabar intersection, may traffic gayon. Pero ngayon, talaga. Kasi dati pwedeng dumiretso, pwedeng mag-right turn, pwedeng mag-left. Kasi Ngayon lahat right turn na lang. Alam mo, parang nakikita ko yan na gagawin talaga yan sa inyo sa Putik. Parang ganyan din ang mangyayari. Tingnan mo, iniisip na yan na saan kaya pwede mag one way at mag two way. Oo, basta ikagaganda at ikaluluwag ng ating So yung mga dyan sa inyo mismo sa tapat ninyo, hindi pwedeng lumabas. Oo. Hindi pwede. Okay lang. Oo. So mag-isip-isip na kayo saan kayo dadaan. Diyan pa naman lagi sa amin. Kaya nga, hindi talaga pwede dumaan dyan, hindi lumabas dyan. Kasi nagkukos ng traffic yung isang bahay talaga mismo dyan. Oo. Kanasara po yan. Ayan, pag-usapan pa po natin yan mamaya, kaya samahan niyo po kami dito. Oras natin, alas 7:13 ng umaga. Ulat Panahon. Ayan. Ano po, Ulat ka dun, ha? oo, kasi kakabalik nga lang ng ating technician. Alam mo yung binigyan mo talaga siya ng time. Na-refresh. Pero parang ibang memory ang... Oo, boss. Okay na lang. Okay. Sige. Ayan po, para po sa ating weather report, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dulot po yan ng easterlies. Posible po ang mga biglaang pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa. Kaya naman po ay dapat mag-ingat tayo. Mangyayari yan sa oras ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. Ang ating temperatura ay dito sa Zamboanga City, maaari po tayong makaranas ng 24 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius.
Happy, happy birthday. This is your birthday song. January 13, happy birthday. Ayan, kay Brother Lingling Marshall. Ayan, nag-iisang birthday celebrator dito sa FB. Happy birthday. Ayan, no. Ako naman, sir, no, happy birthday kay Kichi Aban. Ayan, no. At kay Al Sharif Naing Cheese Okay Okay. Oh, ganda ng pangalan niya. Cheese Okay Okay. Ito yung mga kwanto mga kasamahan ko dati, sir, no. Kay Pia Jean Morales, happy birthday. At kay Ray Zain Mapag, no, primo, happy birthday. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, lasting joy. Sa Filipino, kagalakang nananatili. Natsyavakano, alegria, ketadura. Sa Bisaya, kalipay nga mulungtad. Ilonggo, kalipay nga nagpabilin. At hatausog, no, among kakuyangan way bugtuan. Tanong natin, naranasan nyo na po ba ang magkaroon ng kagalakan na tumatagal o yung nananatili? Psalms chapter 30 verse 5, for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Sa magandang balita Biblia, ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha, may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Yan yung promise ng Panginoon sa atin. Alam mo, bakit tayo may lasting joy na realize ko, Bin? Kasi mismo ang Panginoon, yan yung character niya. Yes, nagagalit ang Panginoon. Chenebes, tarabele ka natun, kaya tiyan kita ko sa tapwede ase. Pero, di ba hindi siya nagtatagal? Hindi letatarda, hindi igol ka natun gente, si tarabya, chenebes, ya chenelang tu apu, rabyaw syempre tu. Chenebes, mas largo pa dito yung rabyo, kaysa mas largo dito yung alegria, na dito yung korason. Pero, dahil ikaw ay binago na ng Panginoon, yung character ng Panginoon ay na-manifest mo din, di ba? Namana mo din yun, kaya ikaw ay pwede ring makaranas ng kaligayahan. Dito nga sabi, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Di ba napakagandang promise ng Panginoon na every morning, hindi lang mercy ang pwede natin maranasan sa Kanya, pero yung kagalakan mismo, yung joy, lasting joy. Kasi everlasting Father ang Panginoon siya ay eternal, kaya lahat din ng kanyang character, ang kanyang character like joy ay lasting din at pwede natin yung maramdaman. Yan yung pinagkaiba ng joy sa happiness. No, yung bang kumbaga sa yung happiness, 'di ba? Makita mo yung yung illustration ko, no, naalala kita bigla kahapon makita mo yung isang baso ganyan, sir, di ba? Mukha siyang nakasulat doon, mango juice. Di ba? Siyempre happy ka, no? Happy ka kasi pag inom mo nung mango juice na yun, tapos pag tikim mo ay powder pala. Anong tawag nila yan? Hindi imitation Anong tawag nila yung isa? Hindi naman preservatives, pero parang sa mga nakikinig, anong term nila yung tawag ng ganon? Pero yun yung happiness. At saka at yung joy naman, yung alam mo yun, pure fruits talaga siya, pure mango juice. At pag nainom mo yun siya, hindi siya katulad ng happiness lang. Yung happiness kasi nung nakita mo, pero nung nalasahan mo na, sad ka na. Pero yung joy kasi magsisimula ka sa, alam mo yun, no, di ba? Pagkakita mo, pagkatikim mo. Minsan hindi pa pagkakita, no. Minsan yung habang piniprepare mo yun, no, parang susukuan mo na. Kanso man step powder lang era, no, mas simple pa. 'Di ba? Parang ang dali lang sana kung powder na lang, pero bakit kailangan ko pang i-blender? Bakit tapos nung ininom mo siya, yung lasa niya, 'di ba? Purong mango. Hindi, bakit ba mango pinag-uusapan natin? Yung joy kasi and nga happiness. naalala mo kahapon, puro prutas ang
Tama, yun. Kinain ko. Alam mo, Bin, yung in short, yung happiness din kasi, short term lang siya. Nagdidepende siya sa sitwasyon mo ngayon. So, kung may magandang nangyayari sa'yo ngayon, happy ka. Yung tanong, pag nawala yan, happy ka pa rin ba? Or sabihin natin, nag-level up ka ba doon sa terminology na joy, may joy ka pa ba? Yung joy po kasi, halimbawa, kahit nawalan ka ng trabaho, pero alam mo yung masaya ka pa rin dahil alam mo, hindi yung work na yun ang naging dahilan bakit ka nabuhay. Alam mo kasi na dahil ang Panginoon pa rin ang nag-provide sa iyo ng mga nakaraan at alam mo sa future, siya yung magpo-provide. Siya Kaya pa rin. merong lasting joy ka nararamdaman. Yan yung kagandahan pag inalaw natin ang Panginoon sa ating buhay. Meron tayong joy, meron tayong peace, may lasting character ng Panginoon na pwede nating maramdaman. At saka, yun nga sir, no, kung hindi mo man na itatanong pero sasagutin ko sa iyo. Yun yung parang even ngayon, no, yung joy na nararamdaman mo after, hindi naman suffering, pero after yung sunod-sunod na problema. Alam mo, yan yung naisip ko yung bang meron kang sunod-sunod na pinoproblema, and then, di ba, pipilitin mong isosolve, pipilitin mong hahanapan ng paraan para malutas yan. Pero alam mo, wala ka pa rin talaga magagawa. Alam mo yun, no? Yung helpless ka pa rin, and then here comes paggising mo sa isang umaga, parang, ay, nawala din siya. No? Alam mo yung parang, nawala na lang na parang bula yung problema na iyon. Pero, hindi naman siya nawala lang, nawala kang ginawa. Oo, kasi yun nga sabi nga nila, no, sometimes last resort na natin yung pagpe-pray. 'Di ba? Yung parang ginawa mo na lahat tapos wala pa rin, yun doon pa lang yung time na maiisip mo, magpe-pray na lang ako. And then ang turo dapat nga, no, yun yung una. Yun yung dapat yung una pa lang, no. Alam mo paparating pa lang yung bagyo ng problema, naka-prepare ka na, no, DIY bag, naka-go bag ka na. Pero alam mo yung feeling ba, sir, na minsan, no, yung joy kasi para sa akin yung bang natural siya, no, natural siya within, no. Oo, within, hindi lang siya without. Yes, hindi mo Tama siya ginagawa. Hindi ka nag-i-effort para maging happy ka. Hindi mo siya Kasi pinipilit. from the inside, may dyan joy por causa ko ng Diyos. Kumbaga naalala mo yung movie, no? Ano yun? Inside Out, 'di ba? Panoorin niyo 'yan, mga kabarangay. Inside Out, maganda yun. Tama ba? Inside Out ba yun? O Soul? Basta dalawa yan. Inside Out, para kung di ako nagkakamali, may part 1, part 2. Tungkol yun sa emotions. Yung movie na yun, may joy, love, sadness. Na-trending yan. Oo. Lahat parang, di ba, nasa parang labas. Pero yung si Joy pala is, nandyan lang siya sa Naka-steady lang si Oo, Joy. steady Naghihintay lang. lang. Kailan mo siya paggaganahin. Parang gano'n. So, hindi mo kailangan hanapin sa labas. Yung nga, sabi mo, hindi siya pwedeng, hindi mo kailangan hanapin sa labas, hindi mo kailangan mag-effort, no? Nandyan lang siya. Nakapag, kumbaga, yun na nga, simpleng pag-appreciate mo lang ng mga bagay na meron ka, di ba? Parang ayaw mo na ako kausap. Ayun, sige. Grabe ka naman. Oo, hindi, tama naman yung sinabi mo. At yun nga, yung lasting joy po, pwede lang tayo magkaroon yan pag meron tayong Diyos sa ating buhay. Si Chanikita Diyos. Diba? Si Robin, ikaw, ako, Kuya Fons, nakakaramdam tayo niyan. Hindi, dahil nag-i-effort tayo maging masaya. Natural sabi mo nga kanina. Natural siya na nararamdaman natin dahil sa Panginoon. Kaya po ang ating challenge sa ating mga tagapakinig ngayon. Kaya tala ba dito yung Corazon Ara? Si auditor to, try naman audit kung nalito yung Corazon. Try to evaluate. Last na talaga, no? Naalala ko bigla. Yun nga, sabi nga nila, no, yung count your blessing. Name them one by one. Doon mo makikita yung joy. Na marirealize mo, hindi ko man nakuha yung sapatos, pero 'di ba, masaya din pala, nagagamit ko din pala ito kasi at least meron ako. 'Di ba? Doon yung joy. 'Di ba? Hindi lang siya parang napilitan ka lang, pero ma-appreciate mo, 'di ba? Ay happy ako kung meron ako noon.
Pero nagagalak ako na ano yung meron ako ngayon. Rejoice always, naalala ko din. Oo, naalala mo din, di ba? Oo. Naalala natin lahat eh. Sabi ko nga sa mga bata nung Sunday, 2 Sundays ago, bakit kailangan maging masaya pa rin sa lahat ng sitwasyon? Kasi kahit doon sa mga pagkakamali natin, sa mga things na hindi naging pabor sa atin, may natutunan ka. Yun yung dapat na ikagalak mo. Di ba? May joy pa rin. Kaya yan yung bagay na hindi pwedeng manakaw sa'yo ng kaaway kapag nandyan ka sa Panginoon. Yung lasting joy. Kaya po, let us check yung mga puso natin, i-examine natin ang ating heart ngayong araw na ito at huwag mong hayaan na agawin ng kaaway ang iyong joy. Minsan nakatuto ka masyado sa bad things, nakatuto ka sa bad news, pero yun nga, nakakalimutan mo bilangin, ay mas marami palang magagandang bagay na nangyari. Na meron na kaysa meron paparating pa. Kaya po, tanong natin muli, kailan mo naranasan ang kagalakan na tumatagal? Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Kabataan ay tunay na pag-asa ng bayan. Sa edad na 8 taong gulang, pinatunayan po ni Liam Russell ng Santa Ana, Pampanga na hindi kailangang maging matanda para gumawa ng tama. Sa isang simpleng utos na bumili ng suka, nauwi ang kanyang araw sa isang makabuluhang gawain. Matapos po niyang makita ang 2 kuting na nangangailangan ng tulong. Imbes na dumaan lang, pinili ni Liam na tumulong. Ayon sa kanyang ina na si Kathleen de la Cruz na isang animal rescuer, labis ang kanyang tuwa sa ipinakitang malasakit ng kanyang anak. Para sa kanya, malinaw na bunga ito ng pagtuturo ng kabutihan at respeto sa lahat ng nilalang. Mga aral na unti-unting natutunan ni Liam habang siya ay lumalaki. Hindi rin natapos sa simpleng pagligtas ang kwento. Dahil alam niyo po ba na sinikap ng mag-ina na hanapin ang nanay ng mga kuting at kalaunan ay matagumpay silang muling nagtagpo. Kaya po mga kaagapay, ang kwento ni Liam ay paalala na ang kabutihan ay pwedeng magsimula sa murang edad. Kapag ang mga bata ay ginabayan ng maayos, lumalaki silang may malasakit, tapang at puso para tumulong. At minsan, sapat na ang isang simpleng desisyon para po makagawa ng malaking pagbabago. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, SUV driver humarang sa bus sa Cavite. Viral sa social media ang video ng isang SUV driver sa Cavite. Hinarangan niya kasi ang isang bus. Bumaba, sinigawan ang driver at sinira pa ang windshield wiper ng bus. Dahil dito, agad na kumilos ang Land Transportation Office at inilagay sa 90 days preventive suspension ang lisensya ng SUV driver at inatasan siyang humarap sa pagdinig sa Quezon City. Under alarm din ang SUV kaya hindi muna pwede itong ibenta o ilipat. Kaagapay, tandaan na ang init ng ulo ay delikado at mapanganib sa lahat. Huwag hayaang magalit sa daan. Magmaneho ng maingat at responsable. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, 1 minuto na lamang bago mag-alas 7:30 ng umaga. At para po sa ating mga balita, eto nga Bin, kanina pinag-uusapan natin yung naging rerouting scheme dyan sa may Baliwasan, San Jose Guso. Alam mo ba na nagpahayag ng kasiyahan ang ating alkalde, Kimmer Adan Olaso, sa naging resulta ng experimental traffic rerouting scheme na kasulukuyang ipinapatupad sa Barangay Baliwasan at San Jose Guso. Sa isinagawang flag racing ceremony kahapon ng umaga,
ibinahagi ng alkalde ang kanyang hands-on na pag-inspeksyon kung saan personal niyang minaneho ang ruta mula Baliwasan Chico hanggang sa junction ng San Jose Gusu. Ayon pa kay Olaso, napatunayang epektibo at praktikal ang nasabing eksperimento matapos niyang maranasan ang mabilis na biyahe na tumagal lamang ng 2.5 minuto na dati ay umaabot umano ng halos 1 oras bago pagawin ang implementasyon. Ang bagong traffic scheme ay base po yan sa Executive Order number KHYM 097-2026 na nagtatakda ng one-way traffic sa mga pangunahing kalsada ng nasabing mga barangay tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at babalik ang nasabing implementation bandang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang nasabing kautusan ay may pahintulot ng City Council at ipatutupad sa loob ng 6 na buwan. At nagsimula ito noong Enero 9. Dahil sa tagumpay ng proyekto, ay iniisip ngayon, no, itong paglalagay ng katulad na solusyon sa intersection ng Putik, Lunsuran at Tumaga. Alas ka namon. Sabi ko sa'yo kanina. Makakalabas pa rin ako. Makakalabas ka pa rin? Okay. Dahil nga sa tagumpay na implementation sa may West Coast ay may posibilidad na gawin ito sa may intersection ng Putik, Lunsuran at Tumaga upang maibsan din ang matinding pagsisikap ng trapiko sa bahaging iyon ng lungsod. Zambasulta Balita. Ikaw ba? Ilang minuto na lang nakukuha mo ngayon? Siguro ang mini-min ni Mayor, no, yung paghihinto mo, di ba? Paghihintay mo yung maggo-go ka kasi dati kasi parang aabot ng 10 minutes sa intersection. Pero ngayon no? hindi ka na mag-i-stop kasi dire-diretso ka lang pag-right turn. Hindi ka na mag-stop kasi diretso ka na. At saka maganda din no yung mga residente din sa Sutterville, sa Seaside, no, sa Nus. Kwan din, 'di ba? Nakita mo din yung pag-adjust din nila, no? Yung adjustment na kasi kwan yan normal road na so for regular na dadaanan na ng tao, so hindi mo na kailangang iwan yung mga kagamitan mo. So maganda yung flow kasi bumaba kami kanina sa bahay mga around 6:10. Nakarating dito ng 6:30. Dumaan lang ako bumili ng pansit, pero kung hindi ako bumili ng pansit mga 6:21. Hindi, 6:30 ako nandito Nagkasunod na pala tayo. Sunod lang yun. Hindi, mga 6:40. Kasi nga dumaan pa ako ng pansit. So, ayun. Pero hindi siya traffic dito sa may Hindi siya traffic. Baliwasan. Chico? Hindi, Barangay Hall ng Baliwasan. Kaya nga, Chico. Chico yan dyan. Yung may gasoline Yeah, station. may Hindi siya petrol. dyan. Hindi. Binanggit ko ang brand ng kwan. Diba? Sa intersection, yun nga, sa Chico, hindi siya traffic. Talaga. Kasi, yun nga no, wala kasing salubungan wala na, pero galing sa Baliwasan wala sa salubungan papuntang airport, di ba? Kasi papasok kasi sila one way na nga. Oo, pasok sila. So ang meron na lang sa salubungan ay mula sa airport at sa Chico. So kung yung papuntang San Jose, one way na lang kasi yan. One way yan. At saka alam mo, nakaka-traffic din kasi doon yung sa may bridge. Kasi di ba babaan yun, may eskwelahan. So doon din nagko-cause ng traffic. Pero since ngayon medyo yun lang challenging sa mga estudyante. Yun lang pala no. Kasi wala nang jeep papunta doon. Kung galing ng West Coast papuntang town man yan. Yun yung challenge sa mga estudyante. So ang mangyayari ngayon, iniisip natin no, paano? Parang paano sila hindi malilate? Iikot ata. Double ride sila. Depende na lang sa ruta ng jeep kung iikot ba siya sa kwan. Iikot sa Manggal, no? Akala Baliwasan. Iikot siya tapos lalabas siya ng Tabuk. So hindi naman talaga natin maiiwasan na hindi yan hindi natin maiiwasan na masang-ayunan niya ng lahat. Pero makikita natin mas malaki kasi yung
positivity Mhm. yung result. O may mga ano talaga yan, maapektuhan. At saka may 6 months pa. Pinag-aaralan pa yan within 6 months. So makikita, hindi naman agad na first day pa lang na, 'di ba? Siguro yun nga, hindi na consider yung ganun. At saka may school din pala doon din sa may Baliwasan. May 2, 3, 3 eskwelahan pala yan. Ay, So 4. yung mga estudyante natin Oo. talagang mag-a-adjust ngayon. At saka may nakita kong vlog, galing siyang Upper Calarian. Ganun ang ginagawa niya, iikot nga talaga. Pero kung 6:15 yung yung klase, hindi pa. Kasi aalis dapat ng by 5:30, kaya pa. Kasi 6 a.m. pa naman mag-start ang implementation, no? Oo. Oh. Oo, yun din siguro kaya. So ang challenge lang talaga doon is aagahan talaga ng mga estudyante, no? Mas Eh di hindi na aagahan. sila malilate. Tama. Yun din pala, no? Correct. Oo. Ayan Check. po. Yan, Kaya, teacher. Yan, galing po yan sa advice ng isang guro. Sana Oo. yan, DepEd yan. Hindi ko alam sa mga private. Hindi, ikaw, guro, di ba? Hindi ka sa private, hindi ka rin sa DepEd. Guro Hindi. ka, guro. Universal. Yung advice sa kuhan sa... Pero hintayin natin na ano po yung, paano naman nila gagawin dito sa may Putik Lunsuran Tumaga. Yun nga, hindi nga makakalabas yung sa Vicente Compound. Hayaan natin sila paano to. Kasi may school din dyan sa Lunsuran. Oo, meron din dito sa paano ba Tumaga, Sa Putik. Putik. Tingnan natin. Hayaan natin yan sa mga matatalinong mga natin, traffic enforcer. Ayan. Sa mga city engineering. Sa ating LGU. Zambasulta Balita. At para naman sa ibang balita, magsasagawa ng Mindanao-wide immunization activity ang Department of Health o DOH Region 9 simula January 19 hanggang February 13 ngayong taon. Ayon kay Dr. Dennis Antonio A. Dakayanan, OIC LHSD Chief, ang supplemental vaccine na ito ay mahalaga upang maiwasan ang banta ng measles at rubella outbreak sa ating komunidad. Dahil dito, inaanyayahan ang lahat ng mga magulang, guardian at mga lolo at lola na dalhin ang kanilang mga anak o apo na may edad 6 hanggang 59 months or 59 months sa mga fixed posts ng bawat LGU para magpabakuna. Binigyang diin ni Dr. Dakayanan na ang bakunang ito ay libre, ligtas at epektibo para sa mas malusog na kinabukasan ng mga bata. Nilinaw din niya na kahit ang mga nakatanggap na ng bakuna noon ay maaari at dapat pa rin magpabakuna dahil ito ay isang supplemental immunization program. Zambasulta Balita. Yan. At kahapon pinag-uusapan natin with Dr. Dakayanan, BNI, kasali na ang Sulu. So merong around 123,000 na mga target na babakunahan dyan sa Sulu. Abangan nyo po yan, January 19 ang starting yan hanggang February 13. Wala pong munang house to house na pupunta sa inyo from DOH, pero tanongin nyo po ang inyong mga health center, barangay health center, ang inyong barangay dyan, kung saan yung tinatawag na fixed post ng DOH para pabakunahan ng inyong 6 to 59 months old na apo, anak, Pamangkin. Oo, lahat na. Okay? At yung measles kasi or rubella B, no? Halos magkatulad lang kung titingnan natin yung kanilang Outcome, Oo. Okay. Parehong Ang yung effect, parehong yung ang itsura. Oo, akilbado, rashes, mapula-pula. Pero sa measles parang pink siya yung dating. Dito sa isa parang red siya. Red, reddish, Oo. pati pinkish. Mhm. So yung ang pinagkaiba lang nila din isa doon, no, yung pink at saka red. Pero Doon yung- mo malalaman. Pero yung Bright red pero yung ish same. Hindi, eto. Ulitin ko pinkish, ha. pati Yung reddish. rubella, light pink rash. No, yun na. Yung na. measles, ang bright and Baliktad, red. no? Oo. So pag may mga mamula-mula Oo. sa mga balat, no? Ano siya, galing sa muka.
Sa mukha. Oo. papunta Ilong sa pala baba. to. Oo. Ganon din actually ang measles. Ang other symptoms sa rubella, mild fever ang pwede mong maramdaman. Mhm. Pero sa measles, high fever. May Mhm. kasamang ubo, pamumula ng mata, at ano pa. So far yun, no? And then dito naman sa rubella, swollen lymph nodes at saka pananakit ng katawan. Mhm. O, yan yung iniiwasan natin. Actually, itong measles, pwede rin pong magkaroon during pregnancy. At delikado po ito sa ating mga nanay. Kaya, mabuti pong magtanong tayo sa ating OB ano ang magandang gawin. Okay, para tayo ay maprotektahan. Zambasulta Balita. Samantala, nananatiling mataas ang bilang ng mga negosyanteng nagtutungo sa bagong lokasyon ng Business One-Stop Shop o BOSS sa Plaza Pilar sa ikawalong araw ng pagpoproseso ng business registration at renewal nitong Lunes, Enero 12. Ayon po sa ulat ng Business Permit and Licensing Office o BPLO Chief Benji Barredo, as of 7 p.m. nitong Lunes, umabot na sa kabuang 8,000 mahigit ang bilang ng mga aplikasyong natanggap ng BOSS. Sa naturang bilang, nasa 7,997 na ang dumaan sa kanilang assessment. Ang nagbayad ay nasa 4,101 na at ang permit na naiprint na ay nasa 2,887. Umabot na sa kabuang 39 million mahigit, no? 39 million pesos mahigit ang nakolektang pondo ng lungsod. Binubuo ito ng nasa mahigit din na 26 million pesos para sa business taxes at mahigit 30 million pesos para sa mga regulatory fees at iba pang charges. Binigyan diin ng pamahalaang lungsod na ang huling araw ng pagpoproseso ay darating po sa January 20, 2026. At upang maikonsidera ang dagsa sa mga aplikante, bukas ang BOSS sa mga sumusunod na oras. Monday to Friday, 8 a.m. to 8 p.m. Sabado, Linggo at Holiday ay bukas naman sila ng 8 a.m. to 5 p.m. Hinimok po ni Barredo ang mga business owners na huwag nang hintayin ang deadline upang maiwasan ang mahabang pila at masiguro ang mabilis na paglabas ng kanilang mga permit. Zambasulta Balita. Handa ang Department of Agriculture o DA na makipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Sur para sa proyektong Farm to Market Road sa buong probinsya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nitong linggo isang positibong hakbang ang pagkukusa ng mga lokal na pamahalaan o LGU upang mapabilis ang pagtatayo ng mga infrastrukturang magpapababa sa gastos ng produksyon at magpapataas sa kita ng mga magsasaka. Sa isang sulat kay Laurel, tinukoy ni Governor Divina Grace CEU ang 26 na priority road projects sa 21 munisipalidad kabilang ang Pagadian City. Ang mga proyektong ito ay may kabuuang pondo ng 370 milyong piso. Tiniyak ni Governor Yu na magiging maayos ang implementasyon gaya ng pagbuo ng isang special unit na magbabantay at magsisilbing supervisor ng mga proyekto. Regular at tamang oras na pag-uulat sa progreso ng konstruksyon. Mahigpit na pagsunod sa lahat ng panuntunan at batas ng gobyerno. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng katapatan, kasalukuyan nang bumubuo ang DA ng isang online portal at hihingi ng tulong sa mga citizen groups upang mamonitor kung nasusunod ang tamang specification at schedule ng mga kalsada. Zambasulta Balita. Samantala, naaresto na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril na naganap dito sa may Purok 6 Barangay Sangali noong Enero 11 matapos ang hot pursuit operation na isinagawa at kung saan nahuli ang kinilalang suspect na si Sherwin Haranain Taman na kilala rin bilang Pikpik
sa may Lower Tungawan, Zamboanga, Sibugay Province. Kahapon po, bandang alas 4:19 ng hapon, nang siya ay ma-hold na ng ating mga kapulisan. At kung saan nga ay sa nangyaring insidente, isang individual ang naging biktima habang isang inosenteng bystander din ang nasugatan dahil nga sa pamamaril. At nasa kustodiya na ngayon ng ating kapulisan ang nasabing suspect. Zambasulta Ayan, kaya Balita. congratulations sa effort ng ating kapulisan. Sanggali, imagine, hinabol pa nila doon sa Tungawan. Oo, yung suspect na si Pikpik. Nakilala kasi siya actually ng ating biktima. Kaya automatic ay hinanap na siya. Wala nang investigasyon, siya na agad ang hinanap ng ating otoridad dahil nakilala siya by face ng ating victim. So praying na maging okay na ang sitwasyon ng ating biktima at doon sa nadamay sa incident ng shooting. Samantala, ayan, announcement po tayo, isang job fair po ang magaganap sa Mayor Vitaliano Agan Coliseum, Barangay Tetuan sa January 16 to 17. Next week ba yan? Oo, 2026 kasi 13 ngayon, 14, 15, itong week nata. Oo, January 16 to 17. Friday and Saturday. Ayan, at ito po ay sa pakikipagtulungan ng Public Employment Service Office of PESO at Department of Labor and Employment o DOLE at isang kilalang mall sa may Central District. Magsisimula ang job fair ng 9 a.m. to 4 p.m. at nasa more than 400 job openings po ang i-offer sa inyo. Higit sa 20 companies mula sa iba't ibang industry, gaya po ng retail, food, customer service at marami pang iba ang lalahok sa nasabing activity. Paano po mag-apply? Para mas mabilis ang inyong proseso sa araw ng event, mag-pre-register na online sa link ng SM City Zamboanga Job Fair Registration. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:47 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Naku, bukas pala, kailangan ko i-announce ito. January 14, 2026, 1 p.m. Ang Zamboanga City Police Office po ay lalahok sa nationwide rollout ng EMPO Challenge at magkakaroon sila ng simulation exercise. Kaya naman po panawagan sa ating community na huwag mataranta, remain calm and avoid unnecessary alarm. Pero kung may mga suspicious activity ay i-report po ito. Bawal po muna ang mga drone operations and other training activities may be observed during this period. Okay, gagawin po yan within selected areas ng Zamboanga City. At yan nga po ang ating mga balita para sa araw na ito. Mag-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik, good news ang dala po ng Zamboanga City Medical Center. Dahil pag-uusapan natin yung inilunsad last week na rheumatic fever, rheumatic heart disease PhilHealth program. At mapapanayan po natin dyan ang mismong head ng Cardiovascular Care Unit. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa pagpasok ng panibagong taon, wala nang mas magandang paraan para magsimula kung hindi sa salita ng Diyos. Sa Hebreo talata 12, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay isang pagtakbo na kailangan ng pagtsatsaga. May mga panahon ng pagtutuwid, pagtuturo at paghuhubog dahil mahal tayo ng Diyos bilang Ama. Tinatawag niya tayo magpatuloy at panitilihing nakatuon ang ating paningin kay Jesus
ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa Hebreo, Kabanata 12, talata 26 hanggang 29, mababasa natin, "Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanagin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito ay parang apoy na kakatupok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagyanig para alisin ang mga bagay na hindi panghabang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang gulo sa paligid para ipakita kung ano ang tunay, matibay at nakatayo sa Kanyang pundasyon. Dahil dito, lubos ang ating pasasalamat sa pamana ng kahariang walang hanggan para sa mga nakaugat sa Kanya. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15, na si Jesus lamang ang tunay na pundasyon at ang mga ginagawa natin sa buhay na ito ay susubukin na parang sinusubok sa apoy para malaman kung ito'y ginto na tumatagal o kahoy na madaling masunog. Paraan nito ng Diyos para dalisayin ang ating gawain at ipakita kung ano ang tunay na nakatayo kay Kristo. At sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, pinaliwanag ni Apostol Pedro na sinusubok din ang katapatan ng ating pananampalataya, gaya ng pagdalisay sa ginto. Sa kabuuan, itinuturo ng kasulatan na ginagamit ng Diyos ang mga hamon at paghihirap para dalisayin ang Kanyang bayan at panatilihin tayong nakakapit sa Kanya. At hindi ba't ito rin ang nakita natin sa ating bansa at sa ating ministeryo nitong nakaraang taon? Ang FEBC ay isang media ministry at kahit hindi nakikita ang karamihan, napakahalaga ng mga gamit at pasilidad na nagpapatakbo sa ating mga himpilan. Tahimik lang silang gumagana sa likod ng lahat, pero sila ang dahilan kung bakit umaabot sa inyo ang bawat mensahe, bawat programa. At sa kabila ng samot-saring hamon nitong taon, nag-provide ang Panginoon. Bagong equipment, mas maayos na pasilidad, at mga upgrade na matagal na nating ipinapanalangin. Nagpapasalamat din tayo sa partnership. May mga bagong kaagapay at may mga kaibigan muling nakaugnay matapos ang mahabang panahon. Ang mga simbahan at ministry organizations, sila ang tunay na katuwang natin sa misyon. Meron ding civic groups at mga sangay ng gobyerno na nagpatibay ng ating ugnayan sa iba't ibang komunidad. At syempre, ang mga talents at volunteers. Sila ang mga boses na naririnig ninyo, ang mga kamay na kumikilos, ang mga paang laging handang pumunta kung saan kailangan. Sa katunayan, taon-taon nagsisimula tayo. Hindi sapat ang resources, hindi sapat ang nakikita sa papel para sabihing kaya nating harapin ang lahat ng darating. Pero nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil alam nating tapat ang Diyos. Siya ang nagtaguyod sa atin, siya ang lakas natin. Mabilis ang pagbabago ng mundo ng media, lalo pang lumalawak ang digital platforms. At bilang network na nakasandig sa radyo, kailangan pang isiping mabuti kung paano ipagpapatuloy ang ating ministry sa gitna ng pagbabagong ito. Pero nakakagaan ng loob na makita sa datos na matibay pa rin ang radyo at marami pa rin ang naaabot nito kahit mas nangingibabaw na ang digital media sa buong mundo. Sa puso namin, dito at sa iba't ibang FEBC fields ay ang maabot ang susunod na henerasyon kung saan sila naroon. Dalhin ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Lahat dapat makarinig ng Ebanghelyo. Pero kanino tayo unang pupunta? Sino ang handang tumanggap? Mga tanong itong kailangan talagang ipanalangin at pag-aralan. At para magawa ang lahat ng ito, kailangan ng mas matibay na network ng partners. Kailangan ding tuklasin ang bagong teknolohiya, pati na ang AI.
At kailangan nating linawin kung ano ang pamantayan para matawag na excellent o mahusay sa panahon ngayon. Nagbabago ang mundo. Nararamdaman natin ang pagyanig. Minsan literal pa nga. Pero kapag nakatuon tayo sa Diyos na nangunguna sa atin at nakasandal tayo sa Kanyang salita, matatag tayo, nakakatayo. Naalala ko ang Psalm 18. Ginawa niyang parang paa ng usa ang aking mga paa at itinayo niya ako sa matataas na lugar. Pinalawag mo ang aking daraanan at hindi nadulas ang aking mga paa. Sa lahat ng mga nananalangin kasama namin, naglakad kasama namin at sumuporta sa ministry na FEBC. Maraming salamat po. Kaloob po kayo ng Diyos. Hayaan niyo po akong manalangin para sa inyo. Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, gabayan mo po kami ng inyong karunungan. Patatagin mo kami ng inyong kapayapaan. Palakasin mo kami para sa anumang darating. Naway ang inyong salita ang aming pundasyon at ang inyong pag-ibig ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na harapin ang mga hamon, galak sa paglalakbay at biyaya para sa bawat bagong araw. Mula sa inyong FEBC family, maligayang bagong taon at naway manatili tayong nakaugat kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Nagagamot ba ang HIV? Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 Oras weeks. na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge po namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 8:00 na ng umaga. Gusto ko munang batiin ang ating mga Facebook viewers na nag-comment sa ating FB page. No? Good morning, ayan, kay Ma'am Mife. Good morning, Ma'am Sara and Sir Robin. At kay Tristan Gulay, buenos dias, Kuya Robin, Ate Sara. Kay Ma'am Liliana Hunt, Jos Bendiga, Sis Sara, Brother Robin, itodos ta manehan na DXAS. Ayan, sa mga technician siguro natin yan. At basahin ko na lang din no, ang reflection ni Ma'am Liliana Hunt sa ating segment Salita at Tanong ngayon. El Diyos, tadali ka naton, el deberasan, alegria, na di aton korason. Siya resibiya kita kon Jesucristo, iyan surrender, ya aripinti, ya di aton pasada, na vida, este deberasan, alegria, adentro ka naton un misteryo sa lekun Diyos, na maskin ko sa sitwasyon kita na bueno, ihinde bueno na di aton mag-emosyon, el Diyos taase ka naton kontento, i-alegria, chenebes hindi kita ta entende. Ayan, siguro no, yung point dito ni Ma'am Liliana, ano man mangyari sa ating buhay, pag meron po tayo Diyos sa ating buhay, makikita natin na maganda pa rin ang buhay. Kaya maraming salamat po sa inyong reflection, Ma'am Liliana Hunt. Pag-usapan natin. Nako, ngayong umaga po, may hatid po kami sa inyong good news at gusto nating malaman kung paano natin ito, lalo na po doon sa mga heart patients po natin, no? Paano natin pwedeng ma-avail itong program na ito at para doon sa mga hindi alam na baka may mga ayaw naman natin sabihin, no? Pero mga signs and symptoms sa kailangan din nating malaman, makinig po tayo dito sa ating programa ngayon. Alam nyo po ba na ang Zamboanga City Medical Center last week, January 7 actually, ay nagkaroon po ng rheumatic fever, rheumatic heart disease, PhilHealth program launching at kung saan po ngayong umaga ay makakausap po natin ang ating medical specialist 2, head ng Cardiovascular Care Unit ng ZCMC, Dr. Banisadar Mukaram. Doc, good morning. Welcome po sa ating program. Good morning, na Vivientes de Zamboanga. Assalamualaikum sa mga nakahadir, sa mga Bisaya, mayong buntag sa inyong tanan. Salamat sa pag-anyaya, pag-imbita sa amin, ang CCMC, lalo-lalo na yung program na Rheumatic Fever, RFRHD, na maipahatid sa lahat na nakikinig sa inyong radyo po. Alam niyo po, Doc, gusto ko pong tanangin, Doc, una sa lahat, first time po ba natin na magkaroon po ng ganito? Actually, ang program po, meron na tayong parang basic na yung tawag nila Penadur. So, lahat po yun na diagnose na rheumatic heart na patient or rheumatic fever na hindi siya libre. Yun nga lang po. Ang nagiging issue doon is pa-check up ka, yun lang, libre. Yung gamot, babayaran mo. Ultimo yung laboratory. So, malaking tulong po yung program na ito. Lalo't na sa mga diagnose na. Kasi ni piso, dapat wala po silang babayaran. So, imagine niyo po, 2D Echo ngayon, magkano na po? Yes, opo. Na ngayon, wala kang mabayaran po kung pasok ka doon sa program po. Actually, ang 2D Echo, kung nasa private hospital tayo, mga tatakbo po ng mga 4K ata. Ganyan Yes po yung range po siya hanggang mga 5,000 po. Depende rin sa klase ng 2D Echo. Lalo na sa cases na rheumatic, medyo sensitive sila. May mga tinitignan doon na importanteng values kasi ni-estimate yung tinatawag namin yung butas o yung singaw. Significant po yun pag rheumatic heart na patient po. Doc, no, so yun po yung pinagkaiba sa before and after. Yung PhilHealth program na meron na tayo ngayon, halos lahat na po ay
shoulder na ng PhilHealth. Tama po ba yun? Pag ito yung case ng pasyente. Tama po yun. Lalo-lalo na po yung mga diagnose na. Kasi pag i-enroll sa program, kung bago pa lang po yung patient, medyo, alam nyo na, titignan muna po kung papasok ba siya doon, kung qualified po. Pero pag na-meet niya po yung criteria, from starting po until every year na po yun, kasama na siya doon sa program, may sarili na po siyang schedule na ibibigay sa kanya. So parang laboratory, libre, 2D echo, libre, check-up, libre, pati po yung gamot. Dok, para mas maintindihan po ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang rheumatic fever, rheumatic heart disease? Anong klaseng sakit po ito sa puso? Ito ay nagiging parang infection natin ng pagkabata, yung mga sugat-sugat nung sinaunang panahon, no? Na magpipresent ka na sore throat lang nung una. Then eventually yung katawan natin, yung autoimmune, magre-react po siya na magiging parang tingin niya lahat na ng katawan, parte ng katawan kalaban. So in short, dahil sa overreaction niya doon sa bacteria na yun, akala niya pati yung valvula, yung mga kasukasuhan, ay kalaban na po. So eventually po, pag rheumatic fever, yun yung inflammation na stage niya. Then, pag nag-rheumatic heart disease ka na, ibig sabihin yung valvula tinamaan na po. Kinagat na or sinira na po mismo ng katawan natin. Doon na po papunta na maliliit yung valvula or magkakaroon ng pagsingaw sa puso. So eventually, yun na tinatawag natin na rheumatic heart disease. So ito po bang rheumatic heart disease, pwede po sa lahat ng edad? Actually po, common ito sa mga bata na 5 to 15 years old. Then eventually po, yung mga tumatanda na carrying it, na nagiging rheumatic, yun na po yung tumatanda na may sakit na rheumatic. Ang problema po nun, pag napabayaan po yun siya, pag hindi po naagapan, limbawa hindi nabigyan ng prophylaxis, naging injection nila, no? Babara po yung valvula na yun. Eventually, yun yung mag-heart failure, yun na po inasustroke ng mga bata, yun na po yung marami pong complication. Actually po, sa datos ng Pilipinas po, siya po ang pinakamaraming opera na naginawa sa mga valvula po, sa puso. Ano po yun natin. And then, mataas po yung mortality po pag napababayaan sila. Naalala ko po nung nag-attend din ako one time sa heart center, top 1 nga po yung may rheumatic heart disease. Etong mga valve po na sinasabi niyo, Dok, ito yung mga aortic valve na pwedeng masira. 4 po yan, Dok, no? Opo. Actually, pinaka-common po yung mitral valve po. Mitral Then, sunod po si aortic valve. Pero ang po is mitral talaga. Medyo magkamukha daw, sabi nga nila. Magkamukha yung M protein ng bacteria at saka ng mitral valve. So, yun po yung tinatarget sa katawan natin. Sinisira natin sarili nating katawan ng antibodies. So, lahat po ba ng may rheumatic heart disease, ang ending po kailangan operahan, Dok? Or pwede lang po gamutan? Actually po, kung lumbawa na complete niya po, hindi siya nag-fulfill ng criteria na lifetime ang magiging maintenance, marami naman po na parang nasa stop mo lang yung progression. Pero eventually po, papunta pa rin po sila doon. Kaya nga po gusto natin na ma-prevent siya ng maaga-aga. From primary pa lang or halimbawa, nasa starting pa lang sila. Nagpo-prophylaxis na tayo. Kasi masa-stop talaga po siya and then may cut-off. Pag umabot ka sa ganitong edad, ilang years yun from symptoms, and then nawala na yung minomonitor namin, pwede ka na mag-normal. Meron lang siya exception, kumbaga, pag hindi mo na-meet yung criteria na ito, hindi ka kailangan mag-lifetime. Ganun po yung rule niyan. Ang advantage po nito, if ever po, no, kumbaga, na-maintain ni patient yung pag-injection, nag-comply, mataas po yung chances na parang technically gumagaling po sila. Hindi sila nagiging rheumatic eventually po. Dok, gaano kahalaga po na ngayon libre na po ang magiging gastusin po ng ating mga pasyente? Actually po, ang kinagandahan po pag libre yung adherence po ba sa paggamutan ng pasyente. Kasi may study po yan dyan na umabot po na 90% na yung lahat ng pasyente na nag-adhere, na-maintain, na kumbaga hindi sila nag-progress into rheumatic. Yun yung late complication na. At the same time po, yung gastos natin, halimbawa, sa isang 50 pesos lang po, ginastos mo, yung benefit natin nasa 1,500 pesos. Yun na nakukuha na parang
pag ginawa mo siya ng properly. At the same time, siyempre po, imagine niyo yung mortality natin, bumababa po, from 40%, nagiging less than 1% po pag isang rheumatic na patient. At the same time, hindi natin papa-opera po. Hindi natin darating sa punto na maraming komplikasyon, operahan, at saka alam nyo na bata po, na-operahan. Ibang usapan po yun pag puso. Dito po, Doc, halimbawa, ayaw naman po natin, pero let's be open po. Worst to worst scenario, kailangan operahan ang pasyente. Kasali po ba siya sa PhilHealth program, benefits, at pwede na po ba dyan sa ZCMC magpa-opera? Actually, ang next phase po natin sa program ng CCMC led by our MCC po, ang instruction was to push it as much as possible, gawing mabilis ang serbisyo. So next phase po nito is yun na yung bypass na. Kasama na rin po yung valve program. So we will be doing actually may mga cases na po kami naka-line up, pero unahin muna namin yung bypass. So April po, inshallah po, mag-start na to. Tayo po, may bypass na at saka yung mga butas-butas, PDA, EOF, BSD. Sa April po yun. Sorry, ako yung nag-announce na. Pero program po to ng MCC po na gusto niyang i-expedite. Kasama na rin po doon yung PhilHealth po package for the valve. So eventually po, pag nag-qualify na po tayo, pwede na tayo mag-proceed kasi may proseso po. Kasi kailangan natin paghandaan yung gamit. Magpo-post po kami sa page at saka anyayahan po namin kayo sa grand opening po. Oo, actually po parang na-mention din niya sa amin nung nag-Ronda de Salud kami. Parang yan po yung pangalawang pasyente nyo na operahan sa April. Tama po ba, Doc? Yes. Opo, pero yung mga surgeons, yung mga mag-o-opera, Doc, galing po dito mismo sa atin or sa labas? Actually, po? may doktor na tayo pong nag-o-opera dito. Okay. Kaso, siyempre po, meron na po tayo. Meron akong mabait, magaling na surgeon po. Si Dr. Inawat Farnas. Siya po yung surgeon natin, TCBS surgeon ng CCMC. So, yung sa Manila po, kailangan kasi po mayroong parang go signal from them, from society, out of respect. At the same time, under pa po tayo ng umbrella ng national po. So, hindi pwedeng maging autonomous tayo as of now. Kumbaga, if they gave us the go signal that we can proceed as is or autonomous, then we can do it naman po, inshallah po. Pero alam niyo po, Doc, good news po talaga yan. Lalo na po, Doc, na medyo yung mga pasyente na may PDA, may VSD, yan din po ba yung may butas sa puso, Doc, no? Kasi ang hirap po talaga, Doc, na pupunta pa tayo ng Manila or ng Cebu or ng Davao po ba pinakamalapit para magpa-opera lang sa mga ganitong cases. Yes po. Actually po, sa mga magastos, sabi nga nila, pag may sakit ka niyan, parang sinasabihan mo na rin mahirap ka. So, walang pag-asang ganyan. Pero may program na po ang PhilHealth. Actually, ang program po ng PhilHealth, specifically, yung sa valve, hanggang 1 million po siya. Wow! So, itong sa rheumatic talaga, meron to specific rheumatic na tinatawag nating PTMC, tsaka yung valve replacement. So, meron po ito. At saka, nag-i-announce rin namin po, yung meron na tayong cath lab po. Actually, hindi namin pwedeng i-announce ang ganda na, Doc. Hindi namin pwede pa pong i-announce kasi wala pang go signal si boss kung i-open natin sa lahat. Kasi as of now, medyo tagilid tayo sa gamit. Medyo slowly lang po muna. Opo, at least po nandyan na po tayo sa step 1, step 2. Pero Doc, no, kung makompleto na natin lahat, ang go signal, ang mga equipments, ang ating mga doktor, inaasahan po ba natin, Doc, na since parang ang ZCMC ang center po sa hindi lang sa Region 9, kahit po sa mga karating ng mga probinsya, inaasahan po natin yung pagdagsa ng mga pasyente, Doc? Actually po, in-expect namin po ang Zambasulta sa 6 million population po. Ang makaka-avail lalo na itong program na to sa projected na 0.1 to 0.3 na population na meron tayo prevalence, no? Out of 1,000, abot tayo mga 30,000 at least na patient. So, imagine niyo po, na-avail nila po lahat yun, libre. Malaking tulong kung mabawasan mo yung 0.3 na prevalence na yung cases natin na nagagamot ng matino. Kaya parang panawagan na rin po natin ito sa ating mga, lalo na sa mga may sakit na maging member po ng PhilHealth. Kasi kailangan maging member ng PhilHealth para ma-avail po ito. Kung kayo ay
alam ko pag PWD or senior, shoulder po yan ng barangay yung pagbayad ng monthly contribution nyo. Alamin nyo lang po yan sa inyong barangay o pag indigent po kayo, ayan, alam ko po dapat ang ating barangay, ang ating LGU ang nag-shoulder po ng monthly contribution po ninyo. And Doc, dahil andito na rin naman po tayo, Doc, na pag-uusapan na natin ng RFRHD, pwede nyo po bang ibigay sa amin, Doc, yung mga signs and symptoms para po doon sa mga in denial or hindi lang nila alam na ito na pala ay simptomas. Ano po ba, Doc, ang mga signs and symptoms ng rheumatic heart disease? Right, rheumatic fever? Actually, ang rheumatic fever po, yung mga bata, usually within ng range na 5 to 15, may yung nagpipresent na may sakit, naglalagnat po, usually, no? May sore throat, may lagnat, may sugat-sugat sa paa, na nagko-complain na masakit yung joints, yan, may mga rashes po na hindi mapaliwanag, namamaga po yung mga joints na palipat-lipat po. Yung iba, mayroong mga tinatawag nilang chorea, no? Yung hindi uncontrollable na involuntary movements. Sama po yun, mga simptomas po yun na mas maganda, mainam na magpa-check up na po sa espesyalista sa atin po, no? Malaking tulong po yun kasi pag rheumatic fever pa lang, ang simula pa niya, medyo maganda po yung paggaling or yung magiging paggamutan sa kanya pag napaaga po. Kasi yung complication na tinatawag natin rheumatic heart disease, mawawala po siya. So actually may mga blood test pang ginagawa kami, kasama na rin po doon if ever na mayroon talagang kaduda-duda, no, na pagkapal ng valvula ay nagtutudo echo kami. Kung naman po sa mga matatanda, so sa nag-edad na above 19 years old, usually po yung mga nagtataka tayo bigla pong nag-heart failure, namamaga na yung paa, konting lakad, hingal na po, o nag-history ng stroke na biglaan po, mas mainam po na ma-work up para doon po. Kasi kadalasan po, yun po yung nagiging dahilan po. Si pasyente pala, no, rheumatic na pala siya, na hindi po naagapan o hindi po napansin. Mga ganun po na cases po, mas mainam, ma-evaluate ng matino, katulad po nung mga test na ipapagawa namin during nung check-up. Namamana po ba ito, Doc? Actually, hindi po siya eh. More of, ang joke nga dito po, sakit to ng mahirap. Kasama po tayo doon. Ang buong Sambasulta po, ang tawag nga doon, yung LMIC, low to middle income class na pasyente po, no? Na kasama tayo doon. Kumbaga, expected sa cases, sa scenario natin, mataas po talaga yung cases ng ganito po. So, pwede siyang iwasan, Doc, na magka-rheumatic fever? Actually, kung halimbawa, malinis po yung paligid, wala naman pong mga, sabihin na natin, no? Yung hindi tayo masyadong marami sa bahay, overcrowded kasi, o kasama na may mga sakit po, no? Sakit-sakit, sugat-sugat, mga ganun po. Lagi nagsusore throat po. Medyo more of environmental kasi po siya lumalabas. Kasi bacteria po yung kalaban, hindi po siya virus po. Kanina, Doc, na-mention nyo na, tama po ba, lifetime po ito, Doc? Pero basta mag-lifetime medication ka din. So, lifetime din po ba yung PhilHealth program na natin? Benefits? Mayroon po mga exclusive po. Kumbaga, pag napasok ka doon sa mga criteria na maging lifetime ka, kasi maging lifetime po. Kasi meron kami criteria po na bago ka po ma-fulfill yung lifelong na tawag namin na injection. Or, halimbawa po, pag hindi naman po, usually po mayroon kasing monitoring po. Ilang years po yun, based sa age. Pag umabot ka sa age na to, hanggang dito lang, wala ng symptoms, bumababa na ESR, CRP, yung ASOS titer namin, pwede na po kayong i-let go. Kumbaga, from time to time na lang po. Except po yung mga exception to the rule. Ayan. Gaano po katagal, paano po pala ma-avail po ito, Doc? Itong PhilHealth program natin? Punta lang po sila ngayon po sa ating heart clinic po. Sa may OPD, sa third floor po ito ng ating hospital, OPD clinic po. Hanapin nyo ng pinakamagandang nurse secretary namin, si Ma'am Ruth, at saka si secretary assistant na si Ma'am Elaine. Magpapa-appointment muna tayo. Meron kasi kami tinatawag na pre-appointment. Kasi may checklist po yun. Hindi po basta-basta po. So maglilista po. The same time, better po kung rheumatic na kayo, dali nyo po yung 2D echo para automatic na po kayo kasama doon. At saka mabigyan na kayo agad ng schedule.
Ayan, oras po natin mga kaibigan, alas 8:19 ng umaga. At Doc, sa ating pagtatapos po, ano rin po yung panawagan niyo pa po, Doc? Baka may additional message pa po kayo, words of encouragement po para sa ating mga tagapakinig, mga pasyente natin, Doc. Hindi po hadlang ang kahirapan para magpagamot, lalo na sa sakit na rheumatic, sapagkat ngayon po ay libre na ito. Isipin nyo po, nagagawa natin ng paraan para matulungan po sa gamutan, sa mga pag-test, sa mga check-up. Ultimo po yung pag-admit ninyo, kasama po doon yung program na yun. Ayan. Doc, again, Doc, Monday hanggang kailan po sila pwede magpa-pre-registration po ba tawag doon? Actually, Monday to Friday po, daily po yun. Except siguro kung Tuesday po, kasi yun yung tinatawag namin Penadur Day. Yung injection day namin, medyo marami-rami po yun. Sumasakit yung ulo ng aming secretary. Gina-joke lang po namin po yun. Medyo napapalaban, so baka naman NSO, OPD, medyo tulong-tulungan niyo po kami konti. Masakit daw po ba ang injection, Doc? Sa likod po yan, Doc, di ba? Hindi po, sa braso po. Sa braso. Po. Usually pag-adult, braso na po yan. Parang, pero dati, Doc, parang sa likod. Iba na kasi po yung, dati kasi po, medyo malaki-laki yung laman. Ngayon po, maliit na po yung laman. At the same time, yung mayroon kaming particular na ginagamit na medyo hindi na po masakit. Meron na ng technique, matinuro ng national para po sa lahat. So, mababawasan na po. May kirot pa rin po, pero compared noon, mas maayon po. Mas less na po siya. Opo, kasi alam nyo po, Doc, heart patient din po kasi ako, Doc. Yung aortic valve ko po ang na-replace. Dati po ang mga kasabayan ko, yung mga rheumatic, takot na takot po. Nagpipray ako, Lord, okay na ako maoperahan, wag lang magka-rheumatic. Kasi nakikita ko po, talagang nasasaktan po sila sa injection. So at least po pala ngayon, nabigyan na po, Doc, ng ng solusyon na medyo hindi na talaga ganun kasakit. Opo, hindi na po. At iba na po yung scheduling. Medyo from pag-adult, iba na po. Ayan, opo. So, ayan, maraming salamat po, Doc. Alam nyo, ako po ay laking ZCMC. Dati ang aking doktor dyan ay si Dr. Lottie Uy. Ngayon ay hawak na ako ni Dr. Walid Amil, ang ating president sa PHA. Nako, Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon, sa good news na inyong binigay sa amin, sa mga dapat gawin, paano ma-avail, at ano yung mga symptoms na dapat bantayan, and praying po na makumpleto na po lahat po ng mga pangangailangan natin para balang araw tuloy-tuloy na po. Malaking responsibility po, Doc, na yung magkaroon na ng bypass operation dito sa ZCMC, pero matutuwa talaga ang Zambasulta area. Baka hindi lang Zambasulta ang pupunta na dito, baka pati yung mga ibang mga lugar na ay dito na po dadagsa. Praying po na mag-grant na po ang lahat ng mga kulang natin dyan. Maraming salamat, Dr. Banisadar Mukaram. God bless you po, Doc. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkanyaya, ma'am. Ayan, nakasama po natin ang mismong medical specialist ng ZCMC, head po ng Cardiovascular Care Unit, Dr. Banisadar Mukaram. At muli po sa ating mga tagapakinig, i-avail po natin ito, pero dapat maging member po muna tayo ng PhilHealth. Kailan po ba yung PhilHealth natin program, Kuya? Kada Wednesday ba yan sila? Oo, ang ating PhilHealth po, partner natin sila dito sa Agencia de Consensya program every Wednesday. Mamaya. Tuesday pala. Tuesday, mamaya po, 1:30 to 2:30. Ayan, kung may mga tanong kayo, i-text nyo na po mamaya dahil ang ating mga makakasama dyan ay mismong mga taga-PhilHealth. So, maraming salamat, at sa ating mga tagapakinig din sa radyo at Facebook, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating ngayon umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa inyong kabutihan, Lord, lalo na po for granting dito sa ZCMC na magkaroon na po ng free services po para sa mga pasyente na may rheumatic heart disease. Panginoon, hindi po easy ang sakit na ito, talagang challenge po ito sa mga meron, Panginoon. Pero maraming salamat dahil gumagawa po kayo ng paraan para kahit paano po ay maging light ang kanilang burden. Maraming salamat po sa paggamit sa aming mga doktor, kay Dr. Mukaram, sa iba pang mga taga heart department, unit. Maraming salamat po for continuing using them.
sa kanilang pagserbisyo po sa publiko. Minsan po nakakapagod, so we are praying, Lord, na kayo po ang lalong magbigay sa kanila ng lakas, ng protection, ng kasiyahan sa puso while serving the public, Panginoon. And we are praying, Panginoon, na magamit niyo po talaga sila para po mapagaling ang aming mga pasyente dito po sa rheumatic heart disease na case, and magkaroon din po ng lakas ng loob itong mga pasyente na magpa-check up at nang makita po nila na handa po ang ating pasilidad, ang ating mga doktor na tulungan silang mapagaling. Sabi nga po ng aming guest kanina, hindi po hadlang na ngayon ang kahirapan dahil may libreng serbisyo na libreng offer na kapag kami ay member ng PhilHealth. Lord, we pray, Lord, na talagang mawala na po ang anumang mga anomalya, hindi lang sa isang ahensya, pero para sa lahat ng mga ahensya, para yung mga mahihirap, ma-benefit po nila yung mga dapat na para sa kanila. Lord, we pray, Lord, for healing sa mga na-aksidente at naging victim ng shooting. Kanina, Lord, meron dito naging banggaan sa San Bernardino Bridge, at paalala po ito sa bawat isa na maging maingat sa pagmamaneho, maging dahan sa pagdadrive. And Panginoon, ganun pa man ang panalangin namin pareho po sa mga driver na maging maayos po, maging mabuti at gumaling po sila sa mga natamo nilang sugat. We pray for justice doon sa mga naging biktima ng shooting incident, at maraming salamat dahil may mga nahuli na po na suspect. Lord, we continue to pray for peace, hindi lang po sa community, hindi outer peace, pero inside peace po sa aming mga puso, dahil minsan nagkakaroon ng mga problema dahil po sa aming attitude or maybe mga heart issues po. So we pray, Lord, na kayo po ang maghari sa aming puso para po magkaroon ng kapayapaan sa aming pamilya, sa aming community, sa aming bansa, sa buong mundo. Maraming salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, maraming salamat sa ating mga tagapakinig, sa ating naging guest, sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga. Ako po si Sara May Tulabing. Nagpapaalala ang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. 11:16